Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bago pang social media platform, Veritas YouTube channel at saka Veritas Meta page. So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Veritas YouTube channel, kung hindi pa po kayo nakafollow sa Veritas Meta page, subscribe at follow na po kayo. O mga kabunyog, nung isang araw, topic ko ito. Kung napanood nyo yun, sabi ko, may binibisita raw. May post kasi ang journalist na si Mon Tulfo, kapatid nila Erwin at Rafi Tulfo. May post siya tungkol dito kay Ramil Madriaga. Sabi ni Mon Tulfo, sino ba itong si Ramil Madriaga kay Sara Duterte at kahit gabi binibisita? Kahit gabi binibisita. So ibig sabihin importante ito kay Sara. Hindi ibig sabihin na mayroon silang relasyon. Ang ibig sabihin lang inaalagaan ni Sara. Kumbaga kahit gabi binibisita. Yun din ang sabi ng isang dating DDS vlogger na naging ng Marcos vlogger, si Peebles Talaquera. Pero sabi ni Peebles Talaquera, hindi mabait yan, kilala ko yan, kaibigan ko yan si Madriaga. O ngayon, nag-hint na dyan noon nung isang araw sa mga post nila, itong si Mon Tulfo at saka itong si Peebles Talaquera na maraming alam ito tungkol kay Sara. Pati nga daw kay Harry Roque, marami itong alam. Itong si Ramil Madriaga. Binabantayan yata, laging pinupuntahan para hindi bumaliktad. Kasi damaging ang mga alam nitong impormasyon. O ngayon, balita sa Billionaire News Channel, ngayon lang, pinanood ko yung sa Billionaire News Channel, mayroon na pala itong sinumpaang salaysay. Sworn affidavit, itong si Ramil Madriaga. Mga kabunyog. At sa sworn affidavit niya, linaglag niya na si Sara Duterte. Talagang detalyado. Panuorin niyo sa Billionaire News Channel. Panuorin niyo. Ano ang ilan sa mga impormasyon na binunyag nito ni Ramil Madriaga. Ano daw siya? Kasama siya doon sa security group ng Vice President. Sa katunayan, siya yata ang nagrekomenda doon kay Nolasco. Ay di ba nung hearing sa Kongreso tungkol doon sa confidential funds ni Sara Duterte, pinatawag yung mga officials ng DepEd at saka ng Office of the Vice President. Tinanong sila tungkol doon sa mga ininkas na mga cheque sa Land Bank. Di ba yung mga officials ng OVP at saka DepEd, isang bawat cheque, halimbawa 25 million, iniinkas nila yan sa Land Bank. Tapos ilalagay sa isang duffel bag. Ang pagkaka-withdraw nila noon, pagkaka-inkas nila yung cheque, tinu-turn over nila doon sa mataas na officials ng security ni yung head ng security ni Sara. Itong sila Colonel Lachica at saka si Colonel Nolasco. Ngayon, pagdating doon kay Colonel Lachica at Colonel Nolasco, wala na, hindi na alam kung anong nangyari. Ito na. Dito na lumabas ngayon, anong nangyayari doon sa mga duffel bags ng pera na yon? Kanino dinadala? Ito na ngayon si Ramil Madriaga ang nagkumpleto ng detalye. Sa sinumpaang salaysay o affidavit ni Madriaga, pininto niya na yung mga binigay sa kanyang duffel bags, may 25 million, may 30 million, mga ganong halaga, isang duffel bags. May isa siyang duffel bag na dinala sa isang mayor yata ng Laguna, alumnus ng San Sebastian College of Law. Ito kasing si Sara, alam naman natin, graduate ng San Sebastian College of Law yan. Kung si Digong, yung ama niya, San Beda, si Sara Duterte, San Sebastian. So dito sa sworn affidavit ni Madriaga, ang mga binabanggit niya dito, mga dinadawit niyang mga pangalan, mga lawyers, na mga kabats.
ni ano, mga alumni ng San Sebastian College, ano? Actually, San Sebastian College, Recoletos yan. Ah, may College of Law yan. Diyan din yan sa, malapit din yan sa San Beda at saka sa Mindiola, saka sa UE. Yun, magkakatabi yan. Mga colleges na yan, ang College of Law. Oh. Ngayon, si Sara pala, San Sebastian College. Doon sa sinumpaang salaysay nito ni Madriaga, may dinala daw siya sa mayor ng isang mayor ng isang bayan ng Laguna na alumnus din ng San Sebastian College. At mayroon daw panahon nagdala rin siya ng pera, mga kung ilang milyon yon, ilang pong milyon, 30 milyon, laman ng duffel bag. Dinala niya raw sa isang comedy bar, sa dinala niya sa isang comedy bar sa Quezon City ba yon? Dinala niya. At pagdating niya doon, ang may-ari daw noon ay kabats na naman, alumnus na naman ng San Sebastian College. Ano na naman ni Sara Duterte sa College of Law ng San Sebastian. At pagdating niya doon, ayon kay Madriaga, nandun si Monsayak, yung spokesperson ng Office of the Vice President nandun at tinuro daw sa kanya umakyat na lang dalhin sa taas. Kaya yun ang mga binabanggit na pangalan. May isang pagkakataon, nagdala rin daw siya ng pera na naman kung ilang milyon doon sa ombudsman. O ano naman kayang sadya doon? Nagdala siya. At ayon din sa affidavit pa ni Madriaga, may isa na naman siya na pinadrive siya ng Vios. Tapos may laman doon na 80 milyon. O, drive niya na naman yun. At na later, nakilala niya na yung Vios na yon, dinadrive na naman ng isang kabats ni Sara Duterte sa San Sebastian. Kaya dito makailang beses niyang binanggit na ang mga nai-involve ay mga kapwa alumni ni Sara Duterte sa College of Law ng San Sebastian. So mukhang trusted ni Sara Duterte yung mga ano na yun. Ayon yan dito sa affidavit ni Madriaga. Kaya mga kabunyog, maganda, ipatawag ito. Kasi pag nagkaroon ng kasi sasampahan na nga ng kaso si Sara Duterte ng plunder, mukhang ito yung mga ipipresent na mga testigo. Itong si Madriaga. Ibig sabihin, kahit binabalik-balikan pala ni Sara Duterte, nakakulong daw ito sa BJMP sa kasong kidnapping. Simula 2023 sa Camp Bagong Diwa. O ngayon, binabalik-balikan daw ito ni Sara. Siguro kinukumbinsi na wag naman bumaliktad, pero sa bandang uli bumaliktad. Ito na nga, may affidavit na. Binalita na ng Billionaire News Channel. So ngayon lang ito, so sa susunod nitong mga araw, magiging laman ito ng mga balita. Magiging laman ito. Hinihinga na ng reaksyon yung mga pangalan na binabanggit doon. Wala pa daw sumasagot, sabi ng Billionaire News Channel. So medyo medyo mabigat to. May bago na namang masabog laban kay Sara Duterte. Pero matindi to kasi trusted daw talaga ito ni Sara eh. Trusted. Kaya lang, syempre, dumarating ang punto na gusto niya na ring magsabi ng totoo ng nalalaman niya at ito na nga yun. Kaya yan eh. At ang nito, itong mga laman ng mga sinalaysay nito sa kanyang sworn affidavit ay ito na yung matapos makuha yung ma-incash, 'di ba? Ini-incash yung mga cheque doon sa Land Bank, kung ilang milyon, 25 milyon. Tapos sabi ng mga staff ng OBP at ng DepEd na nag-incash ng cheque, pinapasa na nila sa head ng security ni Sara, yung kay Colonel Chica at Colonel Nolasco. Pero hindi na nalaman kung anong nangyari doon, so ito na. Ito na yung mga kinikwento ni Madriaga, Ramil Madriaga. Nung isang araw, diniscuss ko to. Si Ramil Madriaga na importante nga daw ito kay Sara, pero hindi ko alam na mayroon na palang anyway, ngayon lang namang araw lumabas yun na mayroon ng affidavit. Sinumpa ang salaysay. Naglalaman ng kanyang nalalaman tungkol sa confidential funds ni Sara Duterte. Ayan. Matindi. Ano na ito? Simula na ng, di ba sabi natin, lalabas na yung mga ebidensya laban kay Sara.
kasi sasampahan siya ng kaso sa ombudsman. Ito na yon, isa-isa nang naglalabasan. Susunod niyan, yung joint bank accounts at iba pa na mga ebidensya. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.